Magandang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito, ating pong tatalakayin ang klima at panahon ng Pilipinas. So, ano-ano nga ba yung ating nararanasang panahon at klima sa ating bansa? Ano nga ba muna ang klima? Ang klima ay ang pangmatagalang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Ito ay maaaring maranasan ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan. So, pag sinabi po nating klima, ito yung pangmatagalang kalagayan ng panahon. Okay, sa ating bansa, meron po tayong 2 uri ng klima. Ito po ay ang El Niño or kaya La Niña. Pag sinabi po nating El Niño, ito po yung panahon na kung saan tayo ay nakararanas ng tag-init. Pag La Niña naman, ito yung panahon na mararamdaman natin ang tag-ulan. Okay, ang summer ay nararanasan natin magmula ng Abril hanggang sa Hunyo. Okay, so yung iba medyo mas matagal pa. Okay, pag sa tag-ulan naman, nararanasan naman natin ang tag-ulan pag mga parteng beer months yan. Papasok yung beer months o magpapasko. Okay, mararamdaman po natin dyan yung tag-ulan. At higit sa lahat, ang klima po ay tumatagal siya ng 3 o 6 na buwan. Kaya maraming kabataan ngayon na tuwing summer pumupunta sa mga beaches or iba't ibang mga resort para maligo dahil sa sobrang init. At pagdating naman ng tag-ulan, tayo po ay laging magbabaon ng mga payong o kaya mga raincoat para maiwasan na tayo ay mabasa kapag tag-ulan. Ngayon, ano naman ba ang panahon? Okay, pag sinabi naman po nating panahon, ito naman po ay ang pansamantalang kalagayan ng atmosfera na maaring magbago anumang oras. Halimbawa, kapag papasok ka sa paaralan sa umaga, ay maliwanag at maaraw ang kalangitan. Pagdating sa hapon ay biglang kulimlim at papatak ang ulan. Okay po, yun naman pong ibig sabihin ng panahon. So, base sa ating halimbawa, ito ay kumbaga hindi natin inaasahang pagbabago ng panahon. Okay, ayon sa halimbawa, okay? So, pumunta tayo sa school kasi sobrang init. So, pumasok tayo sa school, active na active tayo. So, pagsapit ng hapon, so biglang makakaramdam tayo ng makulimlim na panahon. At the same time, bumagsak yung malakas na ulan. Yan po yung panahon. Kumbaga hindi natin mawari ang timpla ng panahon, ika nga. Okay, dahil sa pabago-bagong panahon, anumang oras. Okay, yung iba, talagang, okay, sabihin na nating umuulan. Tapos, mga tanghali, yan, medyo mainit na naman siya. And then, pagdating na naman ng gabi, uulan naman siya. Okay. Dati noon, nakaranas kami sa inyo, kung nakaranas kayo noon. So, nakaranas kami na pag umaga, so, daytime, that is very hot. And then, during the afternoon, saka po siya umuulan. So, kumbaga balance yung panahon natin. So, magagawa natin yung gusto nating gawin kapag umaga. And then, kapag gabi naman, so, pwede na tayong pahinga. Though, nag-umuulan po siya. So, ang klima ng isang bansa ay madaling matukoy dahil sa lokasyon nito sa latitude. Ang mga bansang nasa pagitan ng tropiko ng Cancer o tropiko ng Capricornio ay bahagi ng mababang latitude. Okay, so ang bansa po natin, ang bawat bansa ay may iba't ibang klima. Okay po, hindi pare-parehas ang klima natin. Okay, nagbabago lamang ito dahil sa
iba't ibang uri ng ating kinalalagyan. So, sabi pa dito, ang mga bansa rito ay nakararanas ng klimang mainit o klimang tropikal dahil sa direktang sinag ng araw. Okay, sa parte o sa mga bansang Middle East, kung mapapansin nyo, sa mga Middle East country, sila po ay nakararanas ng matinding tag-init. Kasi kung baga doon po ay, sila po ay nasaan? Nasa klimang mainit or kaya nasa mababang latitude. Bakit? Dahil sila po ay nakararanas ng mainit at the same time, direktang tumatama sa kanila ang sinag ng araw. Okay? Kapag tayo naman ay malapit sa Tropic of Cancer, okay, sa pinakamataas na bahagi ng mundo natin. So, malapit na siya sa North Pole. Okay? Yung mga bansa na naman nasa North Pole, sila po ay nakararanas ng taglamig o klimang tropikal. Okay. Sila po ay nakakaranas ng taglamig sapagkat sila po ay, kumbaga, sila ay nasa kataas-taasan na ng ating globo. Okay. Medyo nakatago na po sila. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga lugar na aking sinabi ay sila po ay nakararanas ng matinding taglamig. Okay po. Sabi pa dito, ang mga bansang nasa pagitan ng 23.5 hanggang 66.5 hilaga at 23.5 hanggang 66.5 timog mula sa Ecuador ay kabilang sa gitnang latitude. Okay po. So, ito yung mga, meron tayong Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, so sa North Pole at saka sa South Pole. Okay, so karamihan sa mga bansang naririto ay nakararanas ng klimang tagsibol, taglamig, taglagas at tag-init. Kung mapapansin nyo po, mga mag-aaral, ang ibang mga bansa ay nakararanas ng 4 o mas higit pang uri ng klima. Iba meron tayong spring, windy day, cloudy day, yung iba pa merong snowy day, taglagas, meron din silang taglagas. Kasi po kung baga, hindi balanse yung kanilang temperatura. Unlike sa Pilipinas, na meron lamang tayong 2 uri, which is yung tag-init at saka yung tag-ulan. Kung baga, balanse po yung panahon sa atin. Hindi po tayo nakararanas ng snow unlike sa other country. Kabilang sa mataas na latitude ang mga bansang nasa pagitan ng 66.5 hanggang 90% hilaga o kabilugang artikulo. Okay po. Dahil ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador, tumatanggap ito ng tuwirang sikat ng araw sa buong taon. Ito ay kabilang sa mga bansang may klimang tropikal dahil ito ay matatagpuan at sa mababang latitude, ito ay sa pagitan ng mga latitude 4.123 at 21.25. So, ang sabi po dito, ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador. Kung kaya ang ating klima ay nasa tropical lamang. Kung baga, balanse po ang ating klima. Okay. As you can see, as you notice, merong mga tourist na pumupunta sa Pilipinas sapagkat mas gusto nila yung weather dito sa Philippines unlike other countries. Kasi nga, minsan doon ay tag-init. So, lahat ng taon na yan tag-init. Okay, bihira lang yung tag-ulan. Meron man isa-isang beses. And then, yung iba naman, tag-yelo talaga. May mga malalaking glaciers yan. Okay, kaya hindi sila makalalabas. Okay, dito naman tayo dumako sa sumunod ay mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa. So, hindi pare-pareho ang klimang mararanasan sa iba't ibang panig ng bansa. May iba't ibang salik na nakaaapekto sa klima. Ito ay ang lokasyong temperatura, halumigmig, ihip ng hangin at dami ng ulan. So, sabi po ni teacher kanina, so ang iba't ibang bansa ay hindi pare-parehas ang klima. Okay, dahil yung iba may mataas na tropical at yung iba naman nasa mababang tropical lamang. So, kaya iba-iba po yung ating temperatura. At the same time, ang nagbabago lamang po ang mga klima dahil sa may mga salik po tayo nakakaapekto sa pagbabago ng panahon. Ito ay dahil po sa lokasyon, temperatura, hulimigmig, ihip ng hangin at dami ng
ulan. So, alamin po natin kung ano-ano nga ba ang mga ito. Okay, una, lokasyon, katangiang pisikal at temperatura. So, ang pagkakaiba ng klima sa iba't ibang panig ng bansa ay bunga ng lokasyon at katangiang pisikal ng isang lugar. So, sabi ko nga kanina, nagbabago po ang klima base sa ating lokasyon. Okay. Dahil yung mga bansang nasa North Pole, kaya sila ay nasabi nating taglamig doon. Okay. Walang tag-init talagang nangyayari. Kung minsan man, isang beses lamang sa isang taon, sobrang tagal po noon. Kasi nga, sila po ay, kumbaga, nakatago ng lugar, nasa mataas na silang temperatura. Unlike dito sa Pilipinas na tayo ay nasa mababang tropical lamang sapagkat tayo ay malapit sa Ecuador. So sabi ko nga, ang ating klima po ay nasa balanse lamang. Okay, may mga sa Middle East naman, okay, sa mga Muslim country, yung mga yung bansang mga ito naman ay nakararanas sila ng matinding tag-init. Okay, ano pa, yung iba sa parteng Africa yan, sobrang init po talaga. May mga buwan na sobrang init talaga ng panahon nila. Okay po. Dahil din po yan sa lokasyon na kanilang kinabibilangan. So, ang pagbabago ng panahon o ng klima ng isang bansa ay base or ayon sa lokasyon ng isang lugar. Sumunod, ang mababang lugar gaya ng Kapatagan ay nakararanas ng mataas na temperatura. Ang mabundok at maburol na lugar ay mabababang temperatura dahil mataas ang mga lugar na ito. So, sa mga Kapatagan, sila po ay nakararanas ng mababang temperatura unlike sa mga burol na sila po ay nakararanas ng mababang temperatura dahil sa mga lugar na ito. Okay po. Ito po ay ayon din po sa lokasyon ng isang lugar. Ikalawa. Okay, yung ikalawang nakakaapekto sa klima ng isang bansa ay ang halumigmig o humidity. Tumutukoy sa dami ng water vapor sa atmosfera. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng humidity? Okay, mataas ang antas ng halumigmig na nararanasan sa bansa bunga ng ating mainit na klima. Masaganang anyong tubig na nakapaligid sa bansa at sa masaganang ulan na mararanasan sa buong taon. Dahil sa pagkakaroon ng mainit na klima at mataas na porsyento ng humidity, ay nararanasan natin ang mga maalinsang panahon sa halos buong kapuluan. So, alam ko na familiar po kayo sa water vapor. So, example po ng water vapor ay yung nagsaing na si nanay. Tapos yung nakita nyo para siyang raindrops sa loob na o sa ibabaw ng takip. Okay, pag binuksan nyo sila, that is water vapor. Okay, galing po siya sa sinaing na bigas. So, anong ibig sabihin nito? So, minsan daw yung Pilipinas ay nakararanas ng maalinsangang panahon dahil tao ay may mayroong mga masaganang marami tayong anyong tubig. Kumbaga tayo ay napapalibutan ng iba't ibang anyong tubig. Dahil sa pagkakaroon ng mainit na klima at mataas sa porsyento ng humidity, ay nararanasan natin ang maalinsangang panahon. So, minsan may panahon na umuulan pero iba talaga sa feeling. Yung tipong ang init pa rin sa katawan kahit tayo ay naligo na. So, that is the changes of climate. Okay, nagbabago po yung panahon. Kaya nararanasan din po natin ang iba't ibang mga uri ng mga ito. So, sumunod. Pag-ihip ng hangin, ang isa pang nakakaapekto sa kalagayan ng klima ng bansa ay ang pag-ihip ng hangin or wind flow. Ang mga ito ay ang timog kanlurang monsoon o habagat, o silangang monsoon o amihan, at hanging silangang o trade wind. So, meron tayong tatlong uri ng hangin. So, ang una ay ang habagat. Ito naman ay galing sa kanluran o that is kanlurang monsoon o timog kanlurang monsoon, that is habagat.
And then, ang habagat ay nararanasan sa mga buwan na Hunyo hanggang Setyembre. So, tandaan, ang habagat po ay kadalasan nating mararanasan sa panahon o sa buwan ng Setyembre. Ang amihan naman ay mararanasan natin mula Nobyembre hanggang Pebrero. Okay, so, ang trade winds ay nagmumula sa karagatang Pasipiko. So, yun naman po ang wind trade. So, ito naman ang wind train ay nanggagaling siya sa karagatang Pasipiko. Okay, isa pa sa nakapagpapabago sa klima ng isang bansa. Okay, ang dami ng ulan. Ang dami ng ulan ang isa sa pinakamahalagang elemento ng klima sa bansa. Hindi magkakatulad ang dami ng ulan na nararanasan ng mga lalawigan, lungsod, pulol sa bansa. May mga lugar na kararanas ng sandali at mahinang pag-ulan, samantalang ang ibang lugar ay nakararanas ng matagalan at malalakas na pag-ulan. So, sabi ko nga kanina, ito ay nagbabago ayon sa lokasyon ng isang lugar. Okay, so, meron tayong mga pangyayari na, example, okay, maulan dito sa Amadeo. Okay, sabihin na natin maulan sa Amadeo, Cavite. Pagdating sa Dasma, ang init. Okay, so, kinabukasan naman, mainit sa Dasma. Dito naman sa Amadeo, ang maulan. Okay, bakit nagkakaroon ng ganon? Kasi ito ay gawa ng ating lokasyon. Okay, kumbaga nag-iiba po yung direksyon ng ulan. Okay, kung mapapansin mo, sa ibang mga lugar ay binabaha, pero sa atin ay hindi binabaha, o sa mga parting kataasan ay hindi binabaha. Okay po, yun po yung ibig sabihin doon. So, tandaan, ang dami ng ulan ay isa pa sa nakapagpapabago ng klima. Okay, at doon lamang po nagtatapos ang ating talakayan. So, meron ditong larawan na Pag-asa Rainfall Advisory. So, meron ditong color red, orange, and yellow. So, what you are going to do is to study the pictures. And then, afterwards, you are going to answer this activity. So, sabi dito, ibigay ang kahulugan ng mga kulay na makikita sa chart. Isulat din ang dapat maging tugon ng mga tao patungkol sa bawat kulay. So, inyo pong bigyang pagkakahulugan ang bawat kulay sapagkat ang bawat kulay ay merong ibig sabihin. So, ano ba ibig sabihin ng pula? Kapag naglabas ng red alert ang Pag-asa, o pag orange signal naman, anong ibig sabihin? So, pagdating naman ng yellow, so ano ba naman ang ibig sabihin? At the same time, you are going to write kung ano yung mga tugon ng mga tao patungkol sa bawat kulay. So, ano ba yung ating magiging tugon kapag tayo ay nakakita o nasinabihan ng ganitong alert, okay, or kaya signal. So, dito lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa araling ito, okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless.